Hindi naman pala, no? Tunay po na napakabilis ng panahon, mga kapatid. Tapos na agad ang huling linggo ng September. Kaya, unti-unti po nararamdaman na natin yung malamig na simoy ng Pasukan. At mamaya po, i-announce, no? Mamaya meron tayong sa Sunday, meron po tayong pagtitipon-tipon. Mamaya, i-announce po yan ng MC. Na-announce din po natin yung mga gustong magdala. I-announce din yun ng MC, no? Mga generous member. Sandali po tayo ngayon po, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na banal, tunay po na napakabuti mo po sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa iyong pagmamahal sa amin, sa pagkalinga sa amin. Salamat Panginoon, kami po ay mayroong karapatan, meron kaming kakayahan, meron kaming pribilehiyo na makakanta sa iyo, makakapagpuri sa iyo Panginoon. So umagang ito Panginoon, wala kaming hangad kundi mataas ang banal na pangalan, papapurihan ka. At sa amin pong pagbabasahin yung mga salita, pag-aaral ng mga salita, samahan kami ng banal na Espiritu, Panginoon. Ang sa gayon, ikaw ay malugod, ang bawat isa po ay makabuhay ng pagpapalag ng mula sa iyo. Bilisin mo, Panginoon, ang puso't isipan ng bawat isa at tunay na makaharap kami sa iyo ng walang bago. Salamat po ng maraming o God, ikaw po maging tagapagturo, ikaw po mag-guide sa bawat sa amin. Lahat po natin aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So ang topic po natin ngayon mga kapatid, pamagat rejection of idolatry. So siguro may pumapasok na sa inyong isipan kapag idols o idolatry ang pinag-uusapan. Medyo nag-iisip ka na idols, may mukha, may katawan, may paa, may nukit, may nilikha ng tao. No? Given na po yan mga kapatid. Kung tayo ay matagal na Kristiyano, alam na po natin ang mga idols. Maaaring gawa yan po sa kahoy, sa bato, sa tiyok. At kung ikaw ay mayaman-yaman, may gawa sa tanso. At iba pa. Kung ikaw po ay matagal na Kristiyano, matagal na rin po kayong matin ng mga Sunday School. Maaaring na itanong nila ito sa inyong mga nagtuturo sa inyo ng mga bagay nito. Pumapasok agad sa atin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga rebulto na gawa ng tao. Ito po ay very obvious, no? Nasanuat sa turo ng Biblia. At galit na galit po dito sa atin ang Diyos. Basahin po natin ang Exodus 20:4 and 5. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Pag mo silang yuyukaran, isasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapaliguguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at kaapat na salin hanggang 5 na po. So napakalinaw po mga kapatid, sa kauna-unahang utos, sa 10 utos, ito po ang sabi ng Bible, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang sasambahin, huwag mo silang papahiran ng panyo, huwag mo silang isasayaw, huwag mo silang dadalanginan. Ano ang sabi? Dahil ang Diyos ay Diyos na mapaliguguin. Dapat daw ang sasambahin natin, ang sabi sa Bible, ay Diyos. Sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. So bakit kaya hindi na ituro sa atin ito mga kapatid? Itong mga practice na ito ay napakatagal na. Kaya napakahirap po itong mga sa mga taong namana na natin. Itong mga ganitong tradisyon. Lalo na po tayo ay sinakop ng mga Kastila ng daang taon. No? Ng daang taon. Pero kapag nalaman mo po ng katotohanan, dapat po iliwinawag natin at
nagbabago tayo ng pag-iisip. Alam niyo, bago yung verse 4 and 5, ang sabi sa Exodus 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sa English, napakaganda po kapatid ng sabi, I am the Lord your God, you shall have no other gods before me. So papasok dito ngayon ang pangalawang tanong, what do you mean by other gods? Sabi ng Bible, the human heart is an idol factory. So yung ating daw mga puso ay factory ng idolatry. Basahin natin Ezekiel 14:3. These men have taken their idols into their heart. So kung tayo nandoon, sabi ng Panginoon Diyos, tatanong mo, what idols? Nasaan ang idols ko? Wala naman akong rebulto. Wala naman akong nakikitang Diyos. Ito sabi ng Diyos, human heart takes good things like successful career, love, material possessions, and even family. Turns them into ultimate things. Alam niyo yung greed, basahin natin, ay isang idolatry. Colossians 3:5. Ang dami ng pagkakasabi dito. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Nakita niyo mga kapatid, hindi lang po yung mga rebulto, hindi lang po yung mga Diyos-Diyosan, pero itong mga bagay na ito, ang sabi ni Apostol Pablo, ilibing nyo na, patayin nyo na, anuman yung mga mundo yung pag-iisip, pakikiapid, masasamang pagnanasa, impurity, lust, evil desires, and greed. No? So how to make a God? Paano ba tayo nagkakaroon ng panibagong Diyos sa buhay natin? Una, atin muna pong tingnan, ano ba ibig sabihin ng idol? Hindi po ito yung American Idol. Tingnan natin, what is an idol? Basahin po natin, ano ang ibig sabihin ng idol? Idol it is anything more important to you than God. Nakukuha nyo siguro ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Ano man daw bagay na mas importante pa sa Diyos. Anything that absorbs your heart and imagination more than God. Anything you seek to give what only God can give. No? Napakaganda pala ng meaning ng idol. Ang huwad daw na peke, imitation na Diyos ay kahit na anong bagay na nakasentro at napakahalaga sa ating buhay. Na kapag nawala sa iyo, parang ayaw mo na mabuhay. Ito po yung nagko-control ng mga posisyon natin sa puso natin. Na pinag-aaksayahan natin ang napakaraming panahon ng passion, ng energy, ng emotion, and also mga financial resources natin. Maaaring ito'y paggawa ng pera, maaaring ito'y mga karir natin, na sobrang tutok tayo sa karir natin. To the point na hindi na tayo makapag-pray, hindi na tayo makapagbasa ng Bible, to the point na hindi na tayo makapag-devotion. Maaaring ito yung ating mga beauty, mga kagandahan. Maaaring ito yung mga brain natin, kakalimuhan natin. No? May nakasabay kami sa salon kahapon, napakahaba pala magpaganda. Napakahaba pala ng oras. Nakasabay namin alas 10. Alas 6 na, hindi pa tapos. Sabay sa sunod-sunod ng pagpapayo. Ganun pala ako. Samantala kami mga lalaki, pamada lang, no? Pamada lang, okay lang, takbo na kami.
konting ligo, konting hilamos, takbo na. Pero mga babae talagang inaabot pala talaga ng ilang oras sa salon, ano. So mga kapatid, yung daw binibigyan mo lang masyado yung importansya, napakahaba. No? Yung mga pagpapaganda na yan, hindi masama yan, kung maganda po rin yan. Yung mga pagiging matalino, hindi po masama yan. Pupunta sa parlor, kuminsan, itinatayo pa lang yung parlor, nagpapa-appointment ka na. Sobrang masyado tayo ang sa pagpapaganda. Even mga kapatid, dito careful tayo, even sa ministry, pwede po ito maging idol. Kaya ingat po tayo, baka yung puso natin nasa kingdom, pero walang malalim na relasyon doon sa king. No? Ito, sa mga pastor, nakikita natin, palakihan ng church, palakihan ng mga igapu, palakihan ng allowance, pagandaan ng music instrument, kailangan may mga crusade, may mga Bible study, di po lahat masama, ganda po lahat mga kapatid. Ang masama, yung nakatuto ka sa ministry, pero napabayaan mo na yung pamilya mo, especially napabayaan mo na ang relasyon mo sa Panginoon Diyos. No? Minsan may nakausap po akong isang kasawa ng nag-lead sa church. Kabasketball ko po ito. Sabi niya, malaking church ito pinagbibilangan niya. Sabi niya, bakit ganun sa amin? Sabado lang walang pasok yung asawa ko. Pero magpa-practice ng pagkahaba-haba. Tapos linggo, papunta ng napakaaga sa church. Pagkatapos ng worship service, may palaging meeting kapag kahaba-haba yung pastora. No? Parang wala na daw pahinga, sabi niya gano'n. Parang wala nang panahon sa kanilang pamilya. Sabi niya, parang hindi gano'n ang turo ng Panginoong Yesus. Siya na din yung sumagot sa kanyang tanong. Alam niyo mga kapatid, ang gawain ng Panginoon hindi nakakabigat. Kapag nabibigatan ka, hindi yan po kalooban ng Panginoon. At alam niyo mga kapatid, yung pinagugutan ng lalaki doon kasi nakausap ko na yung, alam ko yung pinagugutan niya, nakausap ko na yung pastora na yun. At lahat ng sinasabi niya, napakadami kailangan gawin. Kailangan napakarami ng output. Kasi doon nagbabase yung pondo na ibibigay sa kanila. So hindi po masama yan mga kapatid, yung may mga gawain talaga. Maganda po talaga yan. Pero dapat lagi natin i-check kung sino ba talaga yung ating pinapriority. Yung king ba? O yung kingdom? Now this morning mga kapatid, you will agree to me na ang pinaka-central principle ng Bible is the rejection of idolatry. Kapag binasa po natin ang buong Bible, makikita po natin na ayaw ng Diyos na meron pang mas mahalaga sa Kanya. At ngayon, titingnan po natin ang isang karakter na pagkakilalang kilala sa buhay ng pananampalataya. Ang man of faith, walang iba, si Abraham. Alam niyo mga kapatid, sa kapanahon ni Abraham, no, ang tagal-tagal po niyang naghintay ng isang anak. Tagapagmana, magdadala ng kanyang pangalan, magmamana ng kanyang mga ari-arian. At ito pong desire na ito, that desire had become the deepest desire of his heart. Tingnan po natin ang unang pagtawag kay Abraham. Genesis 12:1-3. Sinabi niya kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. At sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang
ang sa'yo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So ganito po ang pagkatawag kay Abraham. No? Sabi ng Panginoon, iwan mo yung lahat ng pamilyar sa'yo. Iwan mo yung comfort zone mo. Iwan mo yung kaibigan mo. Iwan mo yung karamihan sa pamilya mo. And even yung safety mo at yung safety ng pamilya mo, no? Na nakakapalagayan niya na. Even iiwan mo yung mga kayamanan, yung prosperity at yung kapayapaan na mayroon ka. Meron po siyang malaking lupain, marami po siyang mga kahayupan, marami po siyang mga alagang hayop, mga bakahan, mga tupa. Kung sa panahon natin ay milyonaryo po talaga itong si Abraham. Pero ang sabi ng Lord, go out into the wilderness. Walang tiyak na destination. Yan ang sabi sa Hebrews 11:8. Sumunod si Abraham kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sabi ng Lord kay Abraham, give up mo lahat ngayon ang tinatamasa mo at sumunod ka sa akin. At binigyan siya ng panibagong pangako. Genesis 12:7, basahin po natin. Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupain ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. So ito po yung prophecy kay Abraham. Lahat ng mga bansa sa mundo, i-bless siya through his family. No? Alam na po natin yung kwento niyan. No? Wala siyang anak. 9 years na siyang 9 years siya nung pinakakuha ng Panginoong Diyos. Umabot po siya ng 100 years bago po siya nagkaanak. At si Sarah po ay 90 years old. Ngunit, talagang totoo po ang pangako ng Panginoon. 10 taon siya naghintay. Nag-agam-agam. Kung talaga bang matutupad pa ang pangako ng Diyos, 100 years old si Abraham, ipinanganak si Isaac. Ano po ang gusto natin ipaabot sa pagkatawag kay Abraham? Yung endless na paghihintay, yung endless na pagkatakot, yung endless na pag-agam-agam, yung endless na delays, refined yung faith ni Abraham. Na-refine yung faith ni Abraham. That's critically important, mga kapatid. Sapagat sa ating mga sarili, ayaw po natin ng delays. Madali po tayo mag-give up. So wag po tayong susuko. Laging sinasabi kapatid, wag po tayong susuko. Kahit nag-fail ka sa school, nag-fail ka sa exam, mag-review ka lagi, mag-review ka ulit, nag-fail ang relasyon, nag-fail ang business, wag mong susuko. Palagi po tayong dapat nanalangan sa pangako ng Diyos. Noong unang panahon ni Abraham, wala po silang inaasam kundi magkaroon ng isang anak na lalaki. No? Hindi po kumpleto ang isang lalaki kung walang panganay na lalaki. Kahit gaano kong kayaman, kahit na gaano kakilala sa lugar na yon. Kaya lahat i-give up ni Abraham para lamang magkaroon siya ng anak na kalooban ng Diyos. Paano sinabing kalooban? Dahil noong panahon na yon, meron na siyang anak, si Ismael, anak niya kay Hagar. Alipin ni Sarah, pinasipin kay Hagar at nagkaroon ng bunga. At nung ipinanak si Isaac, na ipagsigawan ni Abraham sa buong community nila, sa buong lugar nila, sa lahat ng nakakakilala sa kanya, na hindi isang kahamalan, kasi pinagtatawanan na siya, napakahamalan ng paghihintay niya, napakatanda niya na.
hindi isang kahangalan ng magtiwala sa pangako ng Diyos. He waited and sacrificed. And finally, nagkaroon po siya ng anak, kapatid, mga kapatid. Ang malaking tanong ngayon, kapatid, lagay po natin sa isip natin ito. Siya ba'y naghintay at nagsakripisyo para sa Diyos o para sa kanyang anak? Magkaiba po yan. Nakuha niyo po siguro yung tanong. Tapos na po ba siya sa Diyos dahil naibigay na ang pinakikahintay niyang pangako ang magkaroon ng isang anak na lalaki? Alam niyo mga kapatid, maraming mag-asawa naghihintay ng anak at binigyan ng Lord ng anak, iniisip nila masosolve na nila ang kanilang mga problema sa buhay. Pero hindi po ito yung naging case sa buhay ni Abraham. Tingnan po natin yung pangalawang pagkatawag kay Abraham. Akala natin ito na yung climax ng buhay ni Abraham. Tingnan natin yung pangalawang pagtawag sa kanya. Genesis 22, 1 and 2. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugol naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo, take note to mga kapatid, isama mo ang kaisang-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at papunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Ilagay po natin yung mga sarili natin sa sarili ni Abraham. At sa tingin ko mga kapatid, this was the ultimate test sa buhay ni Abraham. Kaya tagal-inintay, pinagsigawan mo na sa mga kakilala mo, sa community, sa mga patriarka, ang iyong pananampalataya sa mundo, and Isaac was now everything to Abraham. No? Hindi pinatatapuan ng lamok, hindi pinatatapuan ng langaw, mahal na mahal ni Abraham si Isaac. Kay Isaac umiikot ang mundo ni Abraham at ni Sarah. Pero eto, napakalinaw ng sabi ng Panginoong Diyos. Tingnan niyo pong mabuti ang sabi. Hindi sinabi ng Diyos, isama mo si Isaac, isama mo ang bata, at ihandog mo sa akin. Nakakuha niyo? Bagkos ang sabi ng Diyos, isama mo ang kaisa-isa mong anak at pinakamamahal mong anak, your son and only son whom you love. Nakaka-relate kayo mga kapatid. Ganito yan mga kapatid. Dati ang buhay ni Abraham nung wala siyang anak, nakadepende sa utos at salita ng Diyos. Now, nung dumating si Isaac, nagkaroon ng shifting sa buhay ni Abraham na sentro sa kanyang anak. Makinig po tayo mabuti mga kapatid. Hindi po sinabi ng Diyos na huwag nating mahalin yung mga anak natin. Ngunit kung ang pagmamahal mo sa anak o sa anumang bagay na mayroon ka ngayon ay mako-convert sa panibagong Diyos, counterfeit God, o magkakaroon ka ng ibang Diyos sa buhay mo, yon ang ayaw ng Diyos. If anyone puts a child in the place of true God, it creates an idolatrous love. Anything mga kapatid, hindi lang po anak. Sa trabaho, sa relasyon, sa business, no, sa kotse, sa motor, minsan yung motor sinasampa mo na. Pag-ising mo, pupunasan mo na kagad. Yung mga kotse, liliguan na. Nauna pang maligo sa'yo kasi sa kotse, no, sa'yo. Nauna pang naligo sa'yo. Bili ka ng bili ng mga kung ano-ano mga recotitos, mga play rings at ano pa man. Yun yung sinasabi ng Lord. Yung sobrang
oras ay binibigay natin sa sino man at sa mga bagay na mayroon tayo. Pray tayo ng pray ng trabaho, kapatid, na mabigyan ng trabaho. Pero nabigyan tayo ng trabaho, nakalimutan na natin yung Diyos. Pati Sunday, kinuha na natin para mag-work. Alam nyo kapatid, wala po akong nakitang Kristiyano na yumaman dahil lamang nagtrabaho ng linggo. Kinuha yung linggo. So, ang sabi sa Bible, kailangan magtrabaho ka ng 6 na araw, then ikaw ay magpapahinga isang araw. Yung nga binibigay natin sa Diyos sa Sunday, 3 hours, 2 hours lamang. No? Yung makina nga kapatid, napapagod. Eh how much more yung ating mga katawan? Kailangan natin po magpahinga. Ang sabi natin palagi, naiintindihan ako ng Diyos. Pero ang tanong, naiintindihan ba natin ng Diyos, mga kapatid? No? Ito na lagi natin nilalagay sa isip natin. Nababasa ng Diyos kung ano yung laman ng ating puso. No? Ang sabi sa Hebrews 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So napakalinaw ng bilid sa atin. Huwag nating kalilimutan ang mga pagdalo para po tayo magtipon-tipon sapagkat ito yung paraan na tayo po ay magpapalakasan, magdadalang inan, magdadalahan ng pasanin. Kaya ako po ay humahanga sa mga magulang na dinadala yung kanilang maliliit na anak, mga sanggol pa lamang, ay dinadala na dito sa church para makasamba, para makapakinig, makakanta sa Panginoon, makadinig ng kanyang mga salita. Yung iba ginagawang dahilan, may maliit akong anak hindi ako makapunta sa church. Talaga pong mahirap pagdala ng bata sa church. Kaya dapat naharangan niyo po sila. Dapat kung magkakaanak kayo, iset nyo ang inyong mga puso at isipan na yung aking anak dadalhin ko sa church. Meron naman nagsasabi, para naman walang nangyari yung pagdadala ko sa church. Pag-attend sa Sunday school, napakaloko pa rin ng anak ko. Bakit gano'n? Alam mo kapatid, hindi po nasayang yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po kailanman nasayang ang pakikinig ng salita ng Diyos. Maaaring ngayon loko yan. Pero darating ang araw, babalik at babalik sa Kanya yung mga salita ng Diyos. Paano kung hindi palakas pakikinig ng salita ng Diyos? Ay di ba kalampasan ni Satanas yan? Kalampasan niya na. No? Lagi natin tatandaan kapatid, hindi mawawalan ng kabuluhan ang mga salita ng Diyos na nakatanim sa puso ng bawat isa sa atin. Yan lang yung ano natin kasi pagdating ng mga malaki-laki na yung mga bata, hindi na po natin makokontrol yan. May kanya-kanyang buhay na yan. So tingnan natin ngayon mga kapatid, yung the horror of the woman. Sa mga nagbabasa nito, sasabihin nila, para naman napaka-cruel ng Panginoong Diyos. Para naman napakalupit ng Diyos. Nakaisa-isa mong anak, napakatagal mong inintay, mahal na mahal mo, pagkatapos ipapahandog sa Kanya. Parang napakasadista ng Lord. Ganito po yan mga kapatid. Nung ang ancient law, yung batas nila noon, no, ang mga sinaunang batas nila, ang tawag po dyan ay primogeniture. Ibig sabihin, ang pinakamatandang anak na lalaki ang magmamana at hahawak
ng kanilang mga ari-arian, ng kanilang lupa, ng bahay, mga kayamanan kung meron. So the family would not lose its place in society. Napakahalaga ng role ng panganay. Ang pag-asa at pangarap ng isang pamilya nakasalalay sa firstborn, sa mga panganay. Sino mga panganay dito? Ako lang? Panganay. Mga panganay na lalaki ha, lalaki. Tayo, no? So itong pinapagawa ng Diyos kay Abraham ay hindi po bago sa mga Israelita. Paulit-ulit na sinabi po ng Bible, dahil sa pagiging makasalanan ng mga Israelita, ang buhay ng kanilang mga panganay ay automatically mawawalan ng halaga. At ito po ay mareredeem lamang through regular sacrifices. Tingnan niyo po, tawag ginagawa ko ito, parang nawala yung isa-isa ng mga panganay. Umpisa kay Cain, panganay si Cain. Pero kay ang ginuwa ng Panginoon si Abel. Si Ismael, panganay, pero ang ginuwa si Isaac. Si Esau, panganay, ginuwa si Jacob. Sa case ni David, ay hindi siya panganay. No? So napakarami, almost, pag pinagbasa po tayo, tingnan po natin, Exodus 22:29. Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng hinaning budil, alak na mula sa katas ng ubas, at langis sa takdang panahon. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. So, ibig sabihin, hindi po ito kauna-unahang pagkakataon na madidinig ni Abraham. Naalala niyo mga kapatid, kung ano yung ultimate punishment ng Diyos sa ito para aapalayain ng mga Israelita? His ultimate punishment, pinatay ng Diyos ang lahat ng mga panganay doon sa Ehipto. Kaya sobra nung namatay yung mga panganay, sobrang panahaw, madidinig nila doon, sobrang lakas ng mga iyakan. Ito po na malinaw na sinasabi ng Diyos sa mga Israelita noong unang panahon. The firstborn lives were forfeit because of the sins of the family and the nation. Why? Because the firstborn son was the family. Sa kanya nakasalalay lahat, sa firstborn, sa panganay. Sa kanya nakaatang ang lahat. Siya ang pag-asa ng pamilya. At sa spiritual sense, mga kapatid, sinasabi ng Diyos that every family on earth owe the debt to eternal justice. Lahat ng pamilya, lahat tayo may utang ng kasalanan sa Diyos Ama. Lahat ng pamilya, lahat tayo. Ganito yan kapatid, balikan natin yung pagiging cruel ng Diyos, sinasabi ng iba. Kung ikaw Israelita, maiintindihan niya. Halimbawa si Kuya Ben, Israelita, sinabi ng Diyos, ihandog mo yung panganay mo na lalaki. Ihandog yan ni Kuya Ben. Pero kung sinabi ng Diyos na dinig ni Kuya Ben, ihandog mo sa tinits. Patayin mo sa tinits. Abay sasabihin ni Kuya Ben, abay nag-halusinate na ata ako. No? Hindi pwedeng mangyari to. Dahil wala sa batas, dahil magkakaroon ng conflict sa justice and righteousness ng Diyos. So ganun din po si Abraham. Ano kaya yung kung nadinig ni Abraham? Tumayo ka at patayin mo si Sarah. I-assume niya, nag-halusinate siya. Why? Dahil hindi ko gagawin ng Diyos ang mag-contradict sa kanyang justice at sa kanyang righteousness. Tingnan mo kung mabuti ito. Hindi sinabi ng Diyos kay Abraham, puntahan mo si Isaac habang natutulog, at habang natutulog, itarap mo yung punyal sa kanyang kanang dibdib. Hindi po gano'n yung sinabi. Ang tawag kay Abraham, ihandog mo ang iyong anak
Alam ni Abraham na kaya ginawa ito ng Diyos ay dahil mayroong kasalanan ang buong pamilya. Nakuha niyo mga kapatid, hindi po sa lisa ng Diyos, hindi po malupit ang Diyos. Now, tingnan natin yung pagpunta ni Abraham sa mountain. Ganito po yan mga kapatid, 3 araw ang paglalakbay, pupunta sa bundok, 3 araw na may pag-agang-agang. Hindi po sinabi sa Bible kung nagpaalam po siya kay Sarah para ihandog si Isaac. Ano kaya ang sasabihin ni Sarah? Makakapasok pa kaya sa pintuan ng kanilang bahay? Kung pagbalik niya, wala na si Isaac. Kung kayo kapatid, mayroong hinihintay-hintay na pagka-tagal-tagal na maanak, tapos sasabihin kayo ng Diyos, ihandog mo yung pinakamamahal mong anak. Susunod ka siguro. Pero habang naglalakad ka, 3 araw to, Panginoon. Sana magbago yung isip mo, Panginoon. Sana tinetest mo lang ako. Sana matipid ka talaga. Naglalaro sa isip ni Abraham, God is holy. Sasabihin natin yun, di ba? Yes, si Isaac ang kabayaran ng kasalanan ng pamilya. Pero God is also God of grace. Diba ganito tayo mga kapatid? Pag meron tayong mga nararamdaman, meron tayong problema, meron tayong sakit, lagi tayo nag-plead sa Lord. Tama naman tayo mag-plead sa Lord. No? Nang Diyos ay Diyos ng kabutihan, Diyos ng pagpapala, Diyos ng kaawaan. Sabi niya, siguro ito sabi niya, sabi niya, i-bless daw niya ako, ang buong mundo, sa pamamagitan ng aming mga lahi, pamamagitan ni Isaac. Pero bakit yun? Ipinahandog sa akin si Isaac. Daming tanong, no? At alam nyo, mga hindi niya alam ang sagot. Pero katulad ni Job, tingnan natin Job 23:10. But He knows the way that I take. When He tested me, I will come forth as gold. So ganito pala kapatid, kapag tinetest tayo, yung pananampalataya natin, pag nalampasan natin, para po daw tayo mapinto. Para tayo kumikinang ng ginto. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi natin alam kung bakit nangyayari itong mga nangyayari hindi maganda sa atin. Kung minsan mga kapatid, kung nangyari hindi po natin gusto, masama sa paningin mo, no? At tatanungin natin, meron bang Diyos? Meron ba talagang dumidinig sa mga panalangin ko? Sa mga panalangin natin, laging ganon, kapag hindi umayon sa ating mga kagustuhan, tatanungin natin, parang napakabayaan ako ng Diyos, parang hindi mo nakikita, parang wala talagang solusyon sa mga panalangin. Ganito kapatid, ang nakikita kong solusyon. Sa tuwing lalapit po tayo sa Diyos, tatawag, mananalangin, lumapit po tayo ng may buong pagpapakumbaba. May humility. Isipin mo kapatid, nag-focus natin, King of Kings, Lord of Lords. Yes, He is our Father, pero hindi natin siya pwedeng diktahan. Kung ikaw, alam mo yung nakabubuti sa'yo, how much more yung ating Panginoong Diyos, hindi ba niya alam kung ano ang mas makabubuti sa atin? Ang problema kasi minsan mga kapatid, itong sasabihin natin, Lord, itong plano ko, ito yung gusto ko. No? Kaya disappointed tayo kapag hindi po nangyari yung mga gusto natin. Pag nawalan po tayo ng mga mahal sa buhay, yes, napakasakit po niyan. Nasasabihin po natin na hindi na natin kayang mabuhay nang wala siya. Hindi po totoo yan kapatid. Mabubuhay po tayo kahit po wala siya. Di ba mas maganda kapatid? Yung mga plano natin, isasama natin yung Diyos. Iko-consulta natin yung Diyos. At sa ngayon, hindi man mangyari, naibigay mo sa Panginoon Diyos.
Halimbawa kapatid, napakadaming yung iligaw sa'yo. At meron ka na pupusuan, Lord, ito yung aking gusto. Pero kung hindi ko siya yung kalooban mo yung ibigay sa akin. Napakadami kong pinagpipilian ng trabaho. Lord, tulungan mo po ako na mapili yung pinakamagandang trabaho. Ang ganda ng word na yan sa Genesis 22:5, basahin po natin. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Gandang-ganda ako dun sa word na then we will come back to you. Hindi niya sinabi, I can do it. Sabi niya, hindi ko alam, pero God will do it. I don't know, sabi niya kung paano. Susunod ako sa Diyos, hindi ko alam kung paano, hindi ko alam ang resulta. Kung maihahandog ko ba talaga si Isaac. Pero sabi niya, hindi niya alam na mangyayari. Sabi niya sa kanyang mga servants, we will come back to you. Ibig sabihin, kasama niya pa rin bababa sa bundok si Isaac. Ano katindi ng pananampalataya ni Abraham? Pinahandog. Pero sa kanyang sarili, bababa kaming dalawa. Ito yung mga nakakatakot na senaryo, mga kapatid. Genesis 22:9-10. Pagsapit nila sa lugar na tinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang paggatong at inihiga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako sa ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi ko ipinagkait sa kanya kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, ay nakita siyang isang lalaking lupa ng sungay na nakasagit sa mga sanga. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa alip na ang kanyang mga anak. Nakita niyo mga kapatid? Habang sasaksakin na si Isaac, nagsalita ang anghel, huwag. Mayroong sakot ka agad yung Panginoong Diyos. Huwag mong gawin yan. At mayroon ka agad na handa, kapatid. No, nandun yung isang lalaki na tupa, nakasabit yung sungay, sa sanga ng kahoy. Then, sabi ni Panginoon, kunin mo yun ang ialay mo sa akin. Ang nakita dito natin ni Abraham, kapatid, test of faith. Ano pagkakaiba po ng trials of faith at test? Pagkakaiba ng trials sa test, trials, lahat tayo may trials, Kristiyano at hindi. Pero ang mga Kristiyano lamang po ang tinetest. Genesis 22:12. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Napakaganda ng word na kapatid, yung now I know you fear God. No? Hindi po ito yung pagiging takot, yung afraid sa buong puso mo para ka mag-commit sa Diyos. The fear of God, parang sinasabi ng Diyos, now I know that you love me more than anything. Yan po yung fear of God. Every day, every minute, naiisip mo ang pagmamahal, ang kagalakan bigay ng Diyos at yung biyaya ng pagpapatawad niya sa atin. Yan po yung fear of God. Sino po dito may asawa? May asawa. Mahal mo asawa mo, takot ka sa asawa mo. Mga lalaki, may mga muscle tayo no? Mahal mo o takot? Mahal. No? Mahal, hindi takot. Lalaki ng katawan natin No?
pinapakita. Ayaw natin masaktan. Ayaw natin nagagalit. Ayaw natin magseselos. Ganyan yun yung Panginoon, mga kapatid. Iniisip natin na mayroong nakatingin sa atin na Diyos na buhay. Ayaw natin nasasaktan. Masasaktan siya pag gumagawa tayo ng kasalanan. Every time, every minute, dapat ito lalagay natin sa isip natin. Kaya napakaganda ng istorya nito, mga kapatid. Kung hindi po nag-intervene ng Diyos sa buhay ni Abraham, baka mas mahal ni Abraham si Isaac kesa sa Diyos. Dahil yun po ay idolatry. And idolatry is very destructive. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay mga tunay na Kristiyano, be ready sa mga test na ibigay ng Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos, God knows the state of every heart. God knows the state of every heart. Hindi po pwede tayong magkunwari sa Kanya. Na iba yung sinasabi mo, Lord, mahal na mahal kita. Pero yung action natin ay hindi makita. Kaya yung mga asawa, huwag magseselos. Kung sa mga buhay nila, number 2 lang po tayo. Yung mga anak ay number 3. Yung mga career, laging may danger po dyan. No? To become idols. Ito lagi natin isipin, mga kapatid. Sino po nagbigay sa atin ng anak? Sino nagbigay sa atin ng trabaho? Sino nagbigay sa atin ng bahay, ng kotse, ng kabuhayan, ng food, ng shelter? Kung minsan, kapatid, naiisip natin yung mga importansya ng blessing. Pero yung nagbigay ng blessing, yung po yung nakakalimutan natin. So, puntahan natin ngayon, mga kapatid, ang substitute. Alam niyo po, this famous incident ay hindi po nakita ni Abraham na mangyayari sa hinaharap. Kung bakit hindi po na-sacrifice si Isaac. Nandun pa rin po yung kasalanan ni Abraham at kanyang pamilya. Kasi po dapat merong magsasacrifice, dapat po may magbabayad para pansamantalang matatabunan ang kanilang mga kasalanan. Well, kapatid, meron pong substitute. Sabi sa binasa natin, lalaking tupa, yung inihandok ni Abraham. Tingnan po natin mabuti ito, mga kapatid. Panahon ni Abraham, maraming taon ang lumipas, napakahabang taon, generations, sa parehong bundok, sa lupain ng Moriah, sa Mount Calvary, ang ultimate father natin nag-offer ng kanyang kaisa-isang anak, ang ultimate firstborn na matay sa krus ng Kalbaryo. Sumisigaw, nagpapalahaw, my God, why hast thou forsaken me? Walang boses mula sa langit na sinabi ng Diyos, eto ang aming anak, ito ang Misaya, ito ang tagapagligtas. Wala pa didirect sa Israel ng ganon, na magsisigaw sa kanyang mga kasalanan. Instead, God the Father paid the price in silence. Why? The true substitute for Abraham's son was God's only son. Para mabayaran at pasanin ang lahat ng ating tiyak na kaparusahan at kapahamakan. 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. The true substitute, mga kapatid po, for Abraham's sons was God's only Son, our Lord Jesus Christ. At alam po ni Apostol Pablo ang istoryang ito, naintindihan niya itong istoryang ito. Na kaya sinabi niya, Romans 8:32, He who did not spare His own Son,
but gave him up for us all. How will he not also, along with him, graciously give us all things? Well-versed si Apostol Pablo sa nangyari sa buhay ni Abraham at Isaac. Sabi niya, yung Diyos Ama hindi nagdalawang isip na ibigay ang kaisa-isang anak niya, ang kanyang bugtong na anak, upang sa gayon ang sinumang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi mapapahamak, at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po nagdalawang isip, no? Ang Panginoong Diyos ay bigay ang ating Panginoong Hesus upang iligtas tayo sa tiyak na kapamakan. At ang sabi dahil kapatid, kung yung kaisa-isang anak ng Diyos na ibigay sa atin, how much more yung maliliit na mga bagay? Hindi niya ba may ibigay ito sa atin graciously? No? Kaya sino yung kaya mong mahalin, dapat mong mahalin kapatid? Yung naibigay na mga blessing, mga bagay na nakikita natin, o yung nagbigay? Mga kapatid, lahat po tayo merong isaak sa buhay natin. Ayaw po ng Lord na ito yung pinangahawakan natin, na mahalin mo ang mga bagay na ito kaysa sa Diyos. Nawa kapatid, lagi natin maalala sa ating mga buhay yung pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa pagkamatay niya sa cross. Mabanggit sana natin yung mga katagang papalitan sana natin. Palagi ito yung masabi natin. Now we know that you love us. Lord, now we know that you love us. Sipin yung mabuti, mga kapatid. Meron po tayong mga disappointments, meron po tayong mga problema sa buhay. Tingnan niyo po mabuti, closely. Balikan po natin yung mga nangyari sa ating mga buhay. At marirealize nyo na nagpapahirap sa atin ay may kinalaman sa ating mga isaas, sa ating mga iniidolo, sa ating mga pinagbubuhusan ng napakalaking oras. Nag-i-invest tayo ng mga bagay na magkaroon tayo ng joy, pansamantalang joy, ng mga fulfillment ng Diyos lamang po ang makapagbibigay. At ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay natin ay ang mga oras na mawawala itong mga bagay na ito, itong mga isaaks na ito, mga idols sa ating buhay. Mga kapatid, balikan natin yung napag-aralan natin. Huwag tayo maging slave sa mga pansamantalang bagay. Mga kagandahan, katalinuhan, maganda po yan, pero huwag po na tayong papaalipin yan. Yung ating mga karir, mga trabaho, maganda po yan, pero huwag po natin sasambahin po yan. Para pag nawala, hindi po masyadong masakit, makakahanap po tayo ng iba. Hindi natin sasabihin na buong buhay ko, binuhos ko para sa aking karir, para sa aking trabaho, pero napaka-unfair ng boss ko. Yung asawa mo, yung anak mo, bigay ng Diyos. Mahalin mo sila, pero dapat huwag mong mamahalin ang higit sa Diyos. Yung mga magandang bahay, magandang sasakyan, blessing yan ng Lord. So dapat ang pinaalaga natin ay yung nag-bless at hindi yung mga blessing. Yung mga kaibigan mo, huwag mong masyadong mahalin na higit sa Diyos. Lahat po yan na mga binanggit ko kapatid, temporary. Maganda po lahat yan. 2 Corinthians 4:18. Kaya't ang paningin natin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Sometimes kapatid, hindi natin talaga nauunawaan kung ano ang reason why God is allowing bad things
to happen to us. Alam nyo, even ang Panginoong Jesus sa panahon na siya po'y nahihirapan, ang sabi niya, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Kung po pwede, Panginoon, sana wag na lang. Wag ko na lang iligtas ang mundo. Sana wag ko nang bayaran ang mga kasalanan ng mga tao. Pero sinundan niya kagad. Nevertheless, not as I will, but as you will. Nevertheless, wag yung kagustuhan mo ang mangyari, ngunit yung kagustuhan mo ang mangyari. Nawa ganito lagi yung panalangin natin mga kapatid. Panginoon, yung palooban mo ang mangyari at hindi mo yung mga gustuhan namin. Bilang panghuli, 1 John 2:15 ang sabi, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Tayo na lang. Ama naming Diyos na banal, tunay po na napakayaman ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming nabasa, aming napag-aralan. Tunay, Panginoon, na ikaw ay Diyos na maunawain, Diyos na pagpala, Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay na babasa ang aming mga puso. Panginoon, pag-awad po sa mga bagay na mas binibigyan namin ng importansya, pagbigyan kami ng mahabang panahon, hindi sa iyo kundi sa maraming bagay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, naiintindihan mo kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, palagi na ikaw ang maging priority ng aming mga buhay. Ikaw sa ayon na katuon ng aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat lagi mo nga sinasabi, pinapaalala sa amin na kung wala ka, Panginoong Diyos, wala din kami. Salamat po, O God. Tulungan mo po na palagi namin maisip itong mga salita mo na aming napag-aralan. Siyan kami palagi ng banal na Espiritu sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo po kami mamuhay ng maayon sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Ito po ang mahuna pa sa aming po mga natitirang oras dito sa bahay sa pa. Pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat po sa aming mga bisita ngayon. Salamat po sa aming mga kapatid na pinagaling mo sa kanilang mga karamdaman. Sa mga kapatid namin na magpapagamot, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ang kanilang mga pangailangan at ng kagalingan at kalakasan. Sa mga may problema, Panginoon, sa mga relasyon sa pamilya, mga relatives, O God, ikaw po ang kumagitna, ikaw po ang pamuna. Maraming salamat sa mga panahon na ito, sa oras na ito, sinamahan mo kami, Panginoon. Lahat po nito, aming nalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.